Nakatulala lang ako habang pinapanood ko siyang sinasagot ang mga tanong ng mga reporter sa kanya. Nasa gilid lang kami ni Kuya Short at Long, at kahit nga sa pwesto namin doon ay sumasakit na ang mga mata ko sa daming nagpa-flash na kamera sa paligid. Attorney Lexus was not even bothered by it. At kahit nga sabay-sabay na may nagtatanong sa kanya ay nagagawa niya pa rin sumagot ng maayos. Nanlalabo na sa akin ang mga nangyari kahapon dahil sa trauma. Pero siya, detalyado niya pa rin na isalaysay ang lahat. May mga reporters na nagtatanong ng patungkol sa aming dalawa pero hindi niya sinasagot iyon. Only what happened last day and what he'll be doing about it are the only topics he's entertaining. The rebels can be used as state's witness, and I hope that the government will help them in securing their family. And in case they'll need an attorney, I am willing to represent myself. Kahit iyong mga nurse at pasyente sa ospital ay napapapalakpak sa ending ng statement niya. Yumuko na siya sa harap ng mga reporters at sinundan na nga namin siyang papuntang elevator. Marami pa sanang tanong ang mga reporters, pero wala nang nagawa ang mga ito nang manahimik na siya. Are you impressed by my conversational skills? Tanong niya sa akin noong paakyat na kami. Di sagot ko. Sinagot mo lang naman ang mga tanong nila, hindi ka naman nag-orasyon o tumula. Bakit ka ba ganyan? Hindi niya makapaniwalang sabi sa akin. Tinawanan ko lang siya. Pagdating namin sa kwarto niya, agad siyang napahiga sa patient bed, complaining na sumakit na naman ang balikat niya. He has been shot 3 times on his right arm. 3 beses na rin itong naoperahan. Hayag sa akin ni Long. Bakit? Sinong bumaril sa kanya? May pag-aalalang tanong ko. Hindi na mimilipit sa sakit si Attorney Lexus pero ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya. Kuya Short was giving him a massage to his right arm habang hinihintay namin na may dumating na nurse at doktor. Yung mga nakakalaban niya sa korte, madalas kasi binabalikan siya talaga. Napatingin ako kay Attorney Lexus. His life, as always, in a danger. Takot ang namutawi sa puso ko habang iniisip ko kung ano ang mga napagdaanan niya. Kumikirot din ang puso ko. Sa isiping kada may nasasalba siyang buhay ay napapahamak naman ang kanya. But still he chose this profession. And he has no choice but to do his duty at gawin ito ng tama. He was given a shot of some painkillers at kumalma na nga siya pagkatapos. Maya-maya pa, dumating na rin ang mga kaibigan niya sa professional boys club na hindi naglaon ay pinalitan ng mga staff niya. Sumunod din iyon ang mga dati niyang natulungan na inalam kung anong kondisyon niya. Kaya hindi na rin nakakapagtakang nagmistulang grocery store ang room niya. Makalipas lang ang iilang oras. Puno na ito halos ng mga regalo ng mga bumisita sa kanya. Iba't iba ang mga natanggap niya. Mula sa mga mamahaling bagay hanggang sa mga simple lang. May nagregalo pa nga sa kanya ng 1 dosenang tray ng itlog at mayroong din nagbigay sa kanya ng bagong pisang sisiw. Buti ka talagang tao, no? Tanong ko sa kanya noong wala nang bumibisita sa kanya. Tulog na si Long at Kuya Short sa sofa. Nakaupo lang ako sa tabi niya. How did you say so? Ani niya habang pinapat iyong sisiw na nasa ibabaw ng kumot niya. Napatingin ulit ako sa kwarto niyang nagmukha ng grocery store. Kasi maraming concern sa'yo. You're surrounded with good people. That's why you are a good person. Hindi niya na ako sinagot. Kinausap niya na lang yung sisiw. Nagsiliparan bigla ang dandruff ko dahil sa inis. Have you considered it? Tanong niya sa akin nang tinigilan niya ang pagbibibi sa sisiw. Ang alin? Tanong ko. Nilaan niya ang tingin niya sa akin. You entering in a law school. Pumurap siya nang may maalala. By the way, Long will be depositing to your account the remaining half of your reward. Tumango ako at ibinalik ulit ang topic namin. Actually, Attorney Lexus, nagdadalawang isip pa ako. Una, hindi ko alam kung kaya ko ba siyang ipasa. At pangalawa, what if maipasa ko nga siya, pero mairaraos ko ba ang bar exam? At kung mairaos ko man, at maging attorney na nga ako, mapapanindigan ko ba? Sa ilang araw pa nga nakasama kita, nakita ko kung gaano kadelikado ang propesyon mo. At hindi ko alam kung kaya ko bang ginagawa mo. Then what are you going to do? You're going to go back on the cheap magazine again? Naipikit ko ang mga mata ko. Mag-aaway na naman ba kami?
They've fired you once because you lack the connections. And that is already an enough reason for you to consider your decision on coming back to them. You're not a garbage, Deborah. Hindi na ako babalik sa kanila. Explain ako sa kanya. Then what are you going to do now? Hindi ko pa alam. Pag-amin ko sa kanya, na tila naintindihan niya naman. Alright, then work in my law firm. Long is my official secretary and he'd been asking to me to provide him an assistant due to his heavy work. And I think you'll qualify. Natanga ako sa sinabi niya. My law firm can provide a learning experience for about legal stuffs. And with that, I hope what you learn will help you think again about entering an law school. Mas maganda na rin yun para ma-monitor kita. I might just lose my mind thinking of you working in a company that is not mine. Pinamulahan ako sa sinabi niya. Pero Attorney Lexus, ano na lang ang iisipin ng mga staffs mo? Na hinire mo lang ako dahil may connection ako sa iyo? Unfair yun sa kanila. Who says that you'll be automatically hired? May ngiti sa mukha niya. Huh? You'll undergo in a screening first and let's see if you'll pass. Natameme lang ako. Kailan? Now. Huh? Ano naman ang gagawin ko? He hand gestured na lumapit ako sa kanya. Ginawa ko naman iyon. Deborah, this is your first and last test. Aniya, kumurap-kurap lang ako. Lawyer should be good at non-verbal communication. I'm going to utter something silently and you should be able to guess it. Okay. Tumangu-tango ako. He utters something weird. It's like ICU, IUO, or IPO. Pumiling ako ng ulo. Hindi ako sigurado pero ito ang sagot ko. I love you? Ngumiti siya. You're hired. Deborah? He calls her name in a very excited tone. Katabi niya ito sa patient bed and this is the very first time that they'll be sharing a sleep space that as close as this. Iyon nga lang may problema. May unan sa gitna nila, palatandaan ng boundary at ayaw na ayaw ring humarap ni Deborah sa kanya. Patayin na ba natin ang ilaw? Dagdag niya. Patayin kita, gusto mo? Sagot naman ito sa kanya. He just smiled as he keeps thinking about the coming days that Deborah will be working under him. Iba't ibang imahe ang nabuo nito sa isipan niya. There's this one na naka-estilito si Deborah at may dala itong latigo. There's this one na estrikta ang dating pero seductive. And there's this one na tila mahiyain pero nangangalmot. You know the dress code of my office, right? Paalala niya rito. Business attire and some inches of heels for the girls. Bawal ang flats. Hindi ako magtatrabaho sa opisina mo kung ganyan ka. Matulog ka na nga. Alright. Pagsuko ni Attorney Lexus at ipinikit niya na nga ang mga mata niya. But suddenly, may naalala na naman siya. He's not yet her official boyfriend at tatanungin niya pa sana ito kung kailan siya nito sasagutin. Iyon nga lang, paglingon niya rito ay nakanganga na ito at humihilik na. Pumaling ang ulo ni Attorney Lexus patungo rito, resting his head on his palm, giving him a good view of Deborah's face. How can a girl sleep as fast as that? Takang-taka niyang tanong dahil sa mabilis na pagkakaidlip nito. Matutulog na sana talaga siya nang bigla niyang maalala ang sisiw sa gilid niya. Kinuha niya iyon at nilagay sa nakangangang bibig ni Deborah. Nag-quick lang ang sisiw na nakaupo at parang tumatae ang posisyon sa bibig nito. Tawang-tawa si Attorney Lexus sa kabulastugan niya. Ba't parang may nalunok ako na ewan? Nagising kaumagahan si Attorney Lexus nang magising na si Deborah. Umalis na ito sa patient bed niya at nagtungo sa comfort room. Naidilat niya ang mga mata niya nang wala sa oras nang may nakitang doktor sa gilid niya. Ay, bakit ka nalang sumusulpot bigla? Tanong niya kay Dr. Mateo, sabay na pahawak sa chest niya. Was that your girlfriend? Tanong nito sa kanya. Magkayakap kayong dalawa nang dumating ako rito. Dagdag pa nito. Where's long and short? Pag-iwas niya ng tanong nito, wala na rin si short at long sa kwarto niya. They've gone for a while.
Taking some breakfast. Explika nito. Pinasadahan niya ng tingin si Dr. Mateo. Hindi niya talaga maatim na makita itong nakasuot ng white gown. Sinubukan siya nitong takutin at inirapan niya lang ito. I'll be removing your IV. Gulantang na gulantang na napasigaw si Attorney Lexus nang tinangka nitong tanggalin ang IV sa kamay niya. The needle shocked. Bakit ka ba sumisigaw? Alam mo bang ang ingay-ingay? Maya-maya pa, bumalik na si Deborah. Nag-blush ito nang makita si Dr. Mateo. Nahinto rin ito sa pagsasalita at biglang naging demure. Hi, I'm Dr. Mateo Grenier, Lexus doctor. I'm also a friend of him. Kasamahan ko rin siya sa Professional Boys Club. Pagpapakilala ni Dr. Mateo kay Deborah. Who says we're friends? Aniya, sinamaan lang siya ng tingin ni Deborah. Hello po. Deborah Galang nga po pala. Nang akmang magdadaok pa sana ang kamay ng dalawa, ay agad na umupo si Attorney Lexus sa patient bed para maharangan ito. Iyon nga lang, wala rin naman siyang nagawa nang lumipat ang dalawa sa sofa. Dok, hindi ko alam pero parang may nalunok ako kagabi. Medyo masakit nga ang lalamunan ko ngayon eh. Lumipad ang tingin ni Attorney Lexus sa kanila. Really? Can you describe the texture of the thing you've swallowed? His eyes look like he's going to kill both of them. Pinandilatan niya ito ng wagas na wagas. Medyo mabuhok po na ewan eh. Can you open your mouth so I can take a look at your throat? Akmang bubuksan pa sana ni Deborah ang bibig nang sumigaw na siya. Pero hindi pa rin nagpapigil ang dalawa at binuka pa rin ni Deborah ang bibig nito. Say ah. Ah. What the hell? Ba't may balahibo ng manok sa loob ng bibig mo? Napatingin si Deborah ng masama sa kanya. Deborah, let me explain what happened. Ay, hindi na siya nakaalma nang sinakal siya nito. Bakit mo pinakain sa akin ng sisiw? Hayop ka! Matt, help me! Paghihingi niya ng tulong kay Doc Mateo habang ginugulbi siya ni Deborah. Hinisihan lang siya nito at hinugot na lang bigla ang IV sa kamay niya dahilan para maduling siya at mawalan ng malay. Napaka-childish mo talagang tao, Attorney Lexus. 28 years old ka na! Turan sa kanya ni Deborah habang nasa loob na sila ng sasakyan. Kaka-discharge niya lang sa ospital at ngayon ay pauwi na nga lang sila sa bahay. Short is driving for him at katabi naman nito si Long na may nilalaro sa phone. Habang siya, eto pinipet na naman ang isang sisiw habang binubungangaan siya ni Deborah sa gilid niya. Deborah, ganyan talaga si Attorney Lexus kapag kasama niya mga taong malalapit sa kanya, kaya masanay ka na. Explika ni Short. Nag-cross arms si Deborah. Di ko nga alam kung bakit ako nagkagusto dito eh. Sinita siya ni Attorney Lexus nang masaktan sa sinabi nito. Hindi naman siya nito pinansin. I've already told you, I did not let you eat quick. Ito nga siya oh, he's still alive. Inilapit niya ang sisiw kay Deborah. And another thing, I'm a lawyer. I value the rights of everyone in this world, including this little poor thing. Quick. Hinilikan niya ang sisiw. Nagpigil ng galit si Deborah. Deborah, I want to take a bath. Binibihisa na siya ngayon ni Deborah at silang dalawa na nga lang ang nandito sa kwarto niya. Short and Long had gone to a charity para ibigay roon ang mga natanggap niyang regalo kagabi. Deborah's taking care of him again. Gusto niya na itong pauwiin pero tumatanggi lang ito. Deborah is still awe with what he did on her when the rebels was about to capture her in Panay. Sinabihan niyang huwag nang isipin ang bagay na iyon dahil iyon naman talaga ang dapat niyang gawin. But Deborah said na hindi naman daw ganun kadaling hindi na isipin iyon. He saved her life and she'll be in awe with him forever. At isa pa, hindi lang naman daw iyon ang dahilan kung bakit siya nito inaalagaan. It was just she really wants to take care of him too. Umiling-iling si Deborah. Naligo ka na kagabi. Itinaas niya ang kamay niya at dahan-dahan naman itong ipinasuot sa kanya ang isang kulay pink na parka. Deborah? Tinitigan niya ito sa mga mata nang matapos ito sa ginagawa nitong pagbibihis sa kanya. Anito, he's glad that she can now look at him straightly. I'm not yet your boyfriend, right? When will you give me your answer? Tanong niya. New Year's Eve. Sagot niya na ikinangiti naman ni Attorney Lexus.
Ah, that's just 5 days from now. Tumango ito, nginitian siya. Kinuha niya ang kamay ni Deborah at inilagay sa dibdib niya. Can you hear it? You have no idea how you make me nervous. Pinagdaop niya ang dalawang kamay ni Deborah at ikinulong gamit ang mga kamay niya. That 5 day is my courting period. And what I want to happen is that, aside from courting you, I also want to court your parents. Will you allow me to meet them? Yes. Sagot ni Deborah, sabay nginitian siya ng malawak at nang maiyak nga ito, ay wala siyang ibang nagawa kundi ang yakapin ito nang walang kasing higpit. Yes. Attorney Lexus stated in his mind, some words are really unfair with other words. Aniya. At nilibot niya na nga lang ang tingin niya sa mga librong nasa shelves ng kanyang kwarto habang nakayakap pa rin kay Deborah. Some words are longer than the others, but all they have are short and meaningless significances. Ihiniwalay niya si Deborah sa kanya at hinawakan ang muka para matitigan ito na maayos. Meanwhile, there are words that are way shorter than the other words, but do possess splendid meanings. Hinalikan niya si Deborah sa labi. Like the words yes. Hinalikan niya ito. Sa pangalawang pagkakataon, like the word kiss. At sa pangatlo, like the word love. At sa pang-apat, and like the word Deborah. At sa pagkakataong ngang ito, ay mas matagal na ang naging halik niya rito. Deborah is just a short word with just 6 letters. Diniinan at mas nilaliman niya ang halik niya rito. But the word Deborah means the whole world to me. At niyapos nga lang niya ito nang walang kasing higpit sa kalagitnaan ng halik na kanilang pinagsasaluhan. Attorney Lexus, okay na ako. Okay na. Bago pa tuloy ay may mangyari sa amin, inawat ko na siya. We were on the highest of our feelings at ayaw kong iyong mangibabaw sa amin. We were just alone in his room. Kaya kung walang ni isa sa amin ang magpapapigil, talagang may mangyayaring hindi maganda. May mga plano pa siya sa buhay at ayaw kong masira iyon ng dahil sa akin. Kahit pa sabihin ginusto naming dalawang nangyari, ayaw ko pa rin pakasalan niya ako dahil nabuntis niya ako. I want him to marry me because he loves me. Iyon ang gusto ko. Nakita ko sa mga mata niya ang paghihirap noon. Inawat ko na siya kaya niyakap ko na lang siya. He's just a human being too. At ang mas malala pa, men were giving physical strength. But they really lack the ability to control their feelings, kung saan iyon naman ang naging lakas ng mga babae. Ramdam ko pa rin ang pagkatulala niya, pati ang pagkabog ng puso niya, kaya mas inigihan ko na lang ang pagkayakap ko sa kanya, kahit na mas malaki siya kaysa sa akin. Pero masayang masaya talaga ako na hinayaan niya akong kontrolin ang bugso ng damdamin niya. It was hard for me too, pero alam at ramdam ko talagang mas mahirap para sa kanya. Nang huminahon na ang lakas ng pagtibok ng kanyang puso, hinarap ko na siya sa akin, sabay pinagdaop ang mga palad ko sa pisngi niya. Tinawanan ko siya nang makita ang mukha niya, nakaawang ang bibig niya at parang batang hindi pinakain ng lollipop. Ang cute. Lalabas lang ako saglit, kung gusto mong maligo, if kaya mo naman, sige maligo ka lang. Tumango siya at iniwan ko na siya roon. Pagsara ko ng pinto niya, kamuntikan na akong mahimatay. Mabilis kong hinugot ang nawala kong hininga. That was close. Lagpas minuto din kaming naghalikan. At kung hindi lang talaga ako nagpigil, Diyos ko, kung hindi lang talaga ako nagpigil. Inipit ko ang legs ko at naglakad na pababa. Gulantang akong napasigaw nang makita ko naroon na pala si Kuya Short at Long. Weirdo silang napatingin sa akin. I mean, 6, 7, 8. Para akong tangang nag-stretching sa hagdan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sinubukan kong nginitian silang dalawa pero nakanganga pa rin sila habang nakatitig sa akin. Na-conscious akong bigla sa kung saan sila nakatingin. Kaya inagilap ko kaagad ang kung ano man ang mali sa sarili ko. At nang mapahawak nga ako sa braso ko kung saan nakalaylay na ang strap ng bra ko pala, naipikit ko na lang ang mga mata ko dahil sa kahihiyan. Yes, Kuya Short. Kamuntikan na talagang may nangyari sa amin. Hiyang-hiya akong pag-amin sa kanila noong pinaupo nila ako sa sala ni Attorney Lexus at kinausap sila. Nang marinig ni Long ang sinabi ko, ay agad siyang nag-walk out.
Pinikit ko ng mariin ang mga mata ko. Deborah, I guess mas maganda kung lumabas-labas muna kayong dalawa ni Attorney Lexus. Tumawa siya. Tumangutango ako. Nakakahiya talaga. Talagang aggressive si Attorney Lexus sa mga ganitong bagay. Kaya wag na wag mo agad siyang pagbibigyan kapag humingi siya ng halik. It's always a trap. Kapag humihingi na siya ng halik, hindi na si Attorney Lexus iyon. Ibang tao nang nagsasalita sa loob ng katawan niya. Kaya tama lang talagang ginawa mo na pigilan mo siya. Tinandaan ko ang sinabi niya. Ate Deborah, alam kong nakakahiya na to. Pero ayos lang ba kung ikaw muna ulit ang magbantay kay Attorney Lexus? Hindi pa kasi kami nakakauwi ni Short sa mga pamilya namin. Ani ni Long. Sige, sagot ko naman. This is his real wallet. May binigay siya sa aking wallet. Yung mismong wallet na nilagyan niya ng picture naming dalawa. May dala-dala lagi siyang wallet. Pero isang card at mga petty cash lang ang laman niyon, habang ito naman, tinuro niya ang wallet at ibinigay sa akin. Mas malaki ang laman nito at wag na wag mong hayaang kunin to ni Attorney Lexus unless may urgent at mahalaga kayong bagay na babayaran. Tumango ulit ako kahit na medyo mabigat ang pinapagawa niya. Maya-maya pa nga ay nagpaalam na sila sa akin at pati na kay Attorney Lexus na nasa taas pa rin. Pag-alis niya at ni Long, pinigilan kong huwag tingnan kung anong laman ng wallet ni Attorney Lexus. Pero sa huli, naging curious pa rin ako dahil bukod sa bigat ay mukhang marami ring ang laman. At ang akala kong ang maraming cash at card roon ay biglang nabura sa aking imahinasyon na puro kondom na nakasuksok ang nahagilap ko. May siyam na Mastercard, IDs at mahigit 30 tig-1,000 ang naroon. Pero mas marami pa rin talagang mga rubber condoms. Pagbaba ni Attorney Lexus ay umawang lang ang bibig niya nang madatnan niya akong binubuklat ang wallet niya. Nang may nahulog na sachet ng condom sa sahig, pareho kaming natanga. Deborah, I will explain. I only have these condoms for me to become luckier in terms of money. Alam mo ba yung pamahiin na yun? Nagpapawis siya habang pinapaliwanag niya sa akin ang bagay na iyon, kaya hinawakan ko na lang ang mga kamay niya. Attorney Lexus, naiintindihan ko. Pinikit ko ang mga mata ko ng sandali at pagkatapos ay tiningnan siya. Sa sofa niya kami nakaupo. You are single all this time and you're just 28 years old. So what should I expect? I'm not judging you because of that. Umiling-iling ako, kaya naiintindihan ko. But why does it feel so wrong? Bakit pakiramdam ko parang nagtataksil na ako sa'yo? Tinawanan ko siya. He looked so worried. Wala ka pa namang nabubuntis na kahit sino, di ba? Tanong ko, giving all the condoms he has in his wallet, which will total in 20 plus. Masasabi kong maingat naman siya, pero gusto ko pa rin i-confirm. Of course. Sobrang taas ng boses niya. There's a lot of girls that are claiming that I got them pregnant. Pero wala pa ni isa sa kanilang nagpatunayan na nabuntis ko sila. Pero Attorney Lexus Park, sumeryoso ako. Hininaan ko ang boses ko para kumalma na rin siya. Sabi mo dati, wala kang planong bumuo ng pamilya. You don't want to get married, have a wife and have kids. Ano ngayon yan? Pumakla ang mukha ko. Pangarap ko ang mga bagay na yun. I'm willing to adjust. Nakataas pa rin ang boses niya. Ilang anak bang gusto mo? Hinawakan ko ulit ang kamay niya at niyaya na siyang lumabas ng bahay niya. We're not really safe here. Deborah, I'm just going to buy a cage house for Kwek-Kwek. Do you want to go with me? Tanong sa akin ni Attorney Lexus nang tumigil kami sa tapat ng isang store ng mga pet accessories dito sa isang mall. Dito na kami nagpunta dahil ito lang ang pinakamalapit na lugar sa subdivision niya na maraming tao kung saan magiging abala rin ang atensyon namin sa iba't ibang bagay. Sige, Attorney. Hintayin na lang kita dito. May tatawagan lang din ako. Sabi ko sa kanya at pumasok na nga siya roon sa store. Kinuha ko na rin ang phone ko at tinawagan na si Mama. Mama? Anang ko nang sumagot agad ang kabilang linya. Oh, Deborah anak. Napatawag ka. Nabalitaan ko yung nangyari kay Attorney Lexus. Okay lang ba siya? At ikaw, ayos ka lang ba? Mama, ayos lang po ako. At ayos lang din po si Attorney.
Sobrang saya ko na narinig ko ang boses niya. Ma? Kailan po ba kayo uuwi ni Papa? Pagkatapos pa ng New Year, anak. Bakit? Mama, ano kasi? Nakagat ko ang labi ko at napatingin kay Attorney Lexus doon sa loob ng store na namimili pa rin ng birdcage para roon sa sisiw niya. May ipapakilala po ako sa inyo, Mama. May naliligaw na po sa akin. Mama, hindi ako makapagsalita ng maayos. Nginitian ako ni Attorney Lexus nang makita niyang nakatingin ako sa kanya. Hinawayan ko siya at binalik ulit ang atensyon kay Mama. Ma, okay lang po ba kung umuwi kayo bukas ni Papa? Pero kung hindi po talaga kaya, okay lang po. Pwede rin po kami ang pumunta riyan. Talaga? Ipapakilala mo sa amin? Sobrang saya ng boses ni Mama. Opo, Ma. Pag-amin ko. Sige, uuwi kami ng Papa mo bukas diyan. Pero babalik din kami agad. Linisin mo na lang ng maigi ang bahay natin. Nakakahiya sa nililigaw sa'yo. Sige po, Ma. O sige anak. Hinintay ko siya ang magbaba ng tawag at nang mangyari nga iyon ay binaling ko ng atensyon ko kay Attorney Lexus na ngayon ay nasa harap ko na. Masayang masaya niyang ipinakita sa akin iyong kulay blue na birdcage para sa sisiw niya. Hinawakan ko ang braso niya at binaba iyon. Attorney Lexus, uuwi sina Mama at Papa bukas para sa ipapakilala ko. Pero hindi pa nila alam na ikaw ang naliligaw sa akin. Sabi ko sa kanya, Deborah, why did you bother your parents so much? Pwede namang tayong pumunta sa kanila. Aniya at nanlambot na lang ako nang tuluyan at napayakap na lang sa kanya. He's already winning my heart. O baka nga naipanalo niya na talaga. Dati ang pinapangarap ko lang pagdating sa lalaki ay sana mahilig itong magbasa. But Attorney Lexus is more than that. He's also the type of man that is concerned with my parents. At sobrang laki ng epekto niyan sa akin. Stripped of his fortune, his profession and even his looks, kahit wala ang mga bagay na iyon, basta't may pag-aalala lang siya sa mga magulang ko, sobrang sapat na iyon sa akin. Sobrang sapat na. Bakit mo ba ako nagustuhan? Bulag ka ba? Naiyak kong tanong sa kanya habang nakabaon pa rin ang mukha ko sa dibdib niya. Hindi ko talaga alam kung deserve ko ba talaga siya. Una, hindi naman ako maganda. Pangalawa, hindi naman ako kasing talino niya. At pangatlo, ang layo-layo ng level ko sa kanya. I don't know. I'm just a lawyer. Do I need to know everything? Aniya at mas niyakap niya na lang ako. Ayaw kong itangging sobrang nahuhulog na ako sa kanya. Kahit pa binilhan niya ng kulay blue na birdcage ang sisiw niya, hindi na magbabago ang tingin ko sa kanya. Hinding-hindi na. Tell your parents na tayo na lang ang pupunta sa kanila. Iyon lang ang paulit-ulit niyang sinasabi kay Deborah habang panay ang ikot nila sa mall. Tinatago niya lang ang kaba niya rito. He's meeting her parents tomorrow at hindi niya alam kung magugustuhan ba siya ng mga ito. They probably want Deborah to marry a guy with a complete family at iyon lang ang tanging wala siya. His parents are both solo child at sa pagkakaalam niya ay wala na rin ang parehong grandparents niya. At sa tagal nga ng panahong lumipas ay hindi na siya sigurado kung may mga kamag-anak pa ba siya. At ngayon pa lang din ay iniisip niya na kung anong mga klaseng taong mga magulang ni Deborah. But for sure, his parents are good people. Aniya sa kanyang isipan. Simply because they raised a good child and that is Deborah. Nasa probinsya nga sila at kung pupunta tayo roon, makikilala mo ang buong angkan ng mga galang, pati na mga angkan na sa side ni Mama. Ani Deborah nang maupo sila sa isang ice cream shop. Kasalukuyan nitong kinakain ang isang crab-flavored ice cream. Pinunasan niya ang gilid ng labi ni Deborah. He tasted the ice cream stain afterwards. You don't want that? I'll finally be able to meet your bloodline. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Diyos ko, attorney, kapag nakilala ka ng mga tiyuhin ko. Pumakla ang mukha ni Deborah. Papainumin ka lang nila ng buong magdamag. Habang ang mga tiyahin ko naman, tatanungin ka lang ng tatanungin. Pagchichismisan ka pa pagkatapos. At ang mga pinsan ko naman, nahinto ito saglit. Magaganda ang mga pinsan ko at natatakot ako na baka kapag nakita ka nila ay magka-crush sila sa'yo. Natawa ng malakas si attorney. Pero Attorney Lexus, ito ha,
Sumeryoso si Deborah. Sobrang mahiyain nila papa at mama. Kaya please. Hinawakan niya ang mga kamay nito. I know what to do, Deborah. Promise I won't offend them. Nginitian lang siya nito at inubos na ang crab-flavored ice cream. Nanood sila ng movie at sobrang epic fail lang ang nangyari dahil nakatulog lang si Deborah sa balikat niya. Gayunpaman, hinayaan niya na lang ito. Ito ang nagbantay sa kanya the whole time, kaya't deserve nitong magpahinga sa balikat niya. At nang hindi pa nga ito nagigising pagkatapos ng movie, ay binook na lang niya ang kasunod pang 2 palabas. Hapon na nang magising si Deborah. Bakit wala ng tao? Tanong nito sa kanya. Nginitian niya lang ito at pinat sa ulo. He have no idea that she can be this cute. You sleep well. Aniya. Kinuha nito ang kamay niya at tiningnan ng kanyang relo. Nang 5 oras? Napatili ito. Bakit naman hindi mo ko ginising? Kinurap niya lang ng marahan ang mga mata niya. Paano ng braso mo? Hinawakan nito ang braso niya. Just put a triangular bandage on me later. Aniya at niyakap lang siya nito. Sorry, pakiramdam ko nasaktan ko ang braso mo. Ani Deborah. He closed his eyes nang mas hinigpitan pa nito ang pagkakayakap sa kanya. Attorney Lexus can't help but fall in love with her over and over again. Deborah, won't you invite me to your house? Tanong niya rito noong nasa kotse niya ulit sila. No. Mahabang no ang sagot ni Deborah. Nice, I won't judge, promise. Minsan niya nang nakita ang labas ng bahay ni na Deborah, pero hindi niya pa nakikita ang loob. He can say that it is really small, but he can't see anything wrong with that. In fact, he invites Deborah's house. Maliit lang ito, pero nakakasama naman ito ang sarili nitong mga magulang. Attorney Lexus, hindi issue sa akin yung bahay namin. Ang problema ko lang, tayong 2 lang magiging tao roon. Bakit naman? Tayong 2 lang din naman tao dito sa bahay ko ah. Tanong niya rito. Tas anong nangyari? Tanong naman pabalik ni Deborah. Napalunok siya nang maalala ang sobrang intense na halikan nila kaninang umaga na kamuntikan nang nauwi sa hindi magandang pangyayari. Does it mean that you're no longer going to come to my house? Tanong niya rito. Nalugmok siya bigla. Pupunta pa rin, pero hanggang first floor lang. Tumangu-tango siya sa sinabi nito. Deborah, you want to hear some music? Umiling-iling ito. Even a song can push them to become wild again. Come on, I'll make sure that it won't be love song. Umiling-iling pa rin ito. Maya-maya pa, hinalikan siya nito sa pisngi. Natawa siya at kinilig nang yumuko si Deborah at magtago sa palad nito. Ay, why are you so embarrassed? You can kiss me anytime if you want to. I'm all yours now, even if I'm still not your official boyfriend. Tumili si Deborah habang nakabaon pa rin ang muka sa palad nito. Tumigil ka nga, mapapasagot ako sa'yo nang wala sa oras eh. Sige. He chuckles. Kahit siya ay hindi rin mapigilang kiligin. Ganito na lang, Deborah. Can you tell me the things that made you like me? Wag na, baka lumaki ang ulo mo. Bakit naman? Natatawa pa rin siya. Tumigil na si Deborah sa pagtatago nito sa muka sa sariling palad. Yung seryoso. He nodded. Sa tingin ko, una akong nagka-crush sa'yo noong unang beses kong pumunta sa bahay mo at nakita kong sobrang dami mong libro. I mean, given na yung fact na gwapo ka, pero mas gumwapo ka lalo nung nalaman kong sobrang hilig mong magbasa. He nodded again. I've already read more than 1,000 books. He's trying to impress her pero tila hindi naman iyon pinansin ni Deborah. Pangalawa, wala kang bisyo. Hindi ka naninigarilyo. Yeah, let me share something to you. Last month, there was this guy who was smoking publicly outside my law firm. Alam mo ba kung anong ginawa ko sa kanya? I slapped him hard on his face. Sabay sinabihan ko siya ng, kapag nakita ko siya ulit na ginagawa yun sa harap ng building ko, ipapakain ko na talaga sa kanyang sigarilyo. He's trying to impress her again, pero baliwala pa rin ito kay Deborah. Pangatlo,
Ano pa ba? Yun lang yata eh. Natameme lang siya sa sinabi nito. She did not even listen to his big words. Ipinarada niya ang sasakyan niya sa tapat ng dump site nang makarating sila roon. Deborah, why don't you just stay in my house? You're just alone here. Turan niya kay Deborah nang makababa sila. Maglilinis pa ako. Sobrang gulo at kalat ng bahay namin. Dadating ka bukas kaya kailangan kong maghanda. Napangiti siya sa sinabi nito. Don't bother too much. I'll just be fine. He assured her. Tinanguan siya nito. Tanghali pa makakarating sina mama at papa. Kaya pupuntahan na lang kita sa bahay mo bukas ng umaga. Ipapakilala rin kita sa best friend kong si Maris at sa baby niya, si baby Brent. Huminga siya ng malalim. Deborah, you don't know how glad I am na gusto mo kong ipakilala sa mga taong malalapit sa'yo. But to my bad, I can just reciprocate the things that you're going to do to me tomorrow. I no longer have some family members left in me. I am even clueless if I still have some relatives. Lumapit si Deborah sa kanya at inayos ang neckline ng pink parka niya. Sinalong at Tito Short, ang mga staff mo, yung mga kaibigan mo sa Professional Boys Club na bumibisita sa iyo sa ospital, hindi mo ba sila pamilya? Hindi niya mapigilang ngumiti dahil dito. Deborah? Tinawag niya ang pangalan nito. Parehong nag-uusok ang mga hininga nila dahil sa lamig ng panahon. Tumitig ito sa kanya. Can I ask a kiss from you? Akala niya, siya pa ang lalapit kay Deborah. Pero nagulat na lang siya because this time, ito na ang lumapit sa kanya. Sabay dinampian siya ng mabilis na halik sa mga labi. Sige na, alis ka na. Tumango siya. Pinanood siya nitong pumasok sa kotse niya at hindi nga masukat ang ngiti ni Atty. Lexus. Nang pinaharurot niya ang kotse niya sa daan, he can still see Deborah on his side mirror. If there's a certain word that is greater than all the other words, I think that word is no longer other than love. Aniya sa kanyang isipan nang unti-unti nang lumalabo at lumiliit ang figura ni Deborah habang mas lumalayo ang tinatahak niya. He continued habang mas lalo pang lumalawak ang ngiti ng tuluyan niya na itong hindi makita. Ngunit ang naging kapalit naman ay ang maalala ang lahat ng ginawa nilang dalawa sa araw na ito. Love makes you patient. Aniya nang maalala ang pagdantay ni Deborah sa balikat niya sa loob ng 5 oras sa sinihan kanina. Love makes you happy. Aniya nang maalala ang lahat ng sandaling nasisilayan niya ang ngiti nito. And lastly, love makes you brave. Aniya nang maalala ang paghalik sa kanya ni Deborah. Malayo-layo na ang narating ni Atty. Lexus, pero inikot niya ulit ang kotse pabalik sa pinanggagalingan niya. Babantayan niya ulit si Deborah at ang bahay nito magdamag. I'll be meeting her parents tomorrow and I hope that I will win their hearts. Since that will be the only way that I can totally win Deborah's heart. Aniya, sa gitna ng masigasig na pagmamaneho,